Hindi na kayo makakatakas pa. Akala nyo ba'y may isahan nyo kami? Pwes, hindi. Magiging hapunan namin kayong dalawa ngayong gabi. At hindi kami makakapayag na hindi yun mangyayari. Parang awa niyo na ho. Pakawalan niyo na kaming dalawa. Wala naman ho kaming ginawang masama eh. Gusto pa ho naming mabuhay. Pwedeng iba na lang kainin niyo. Oo nga ho. May mga bagay pa kaming gustong gawin na hindi pa namin nagagawa. Hayaan niyo na ho kami. Paano kung ang pagtakas mo mula sa tinitirhan na impyerno at sa abusado mong ama ay mauuwi sa isang kakilakilabot na pangyayari? Paano kung ang paglayo mo mula sa kasamaan ay napunta ka sa kamay ng mga aswang? Magandang araw, Karine, Sir Froy, at sa mga masugid na tagapakinig ng Ang Manlalakbay Channel. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan lahat. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Joseph. Nasa 72 taong gulang na ako. Kasalukuyang nakatira sa Ibahay, Aklan. Kasama kong naninirahan dito ay ang aking mga anak at apo. Ang aking ikukwento sa inyo ay ang aking mismong karanasan noong bata pa lamang ako. Ilang dekada na ang lumipas, subalit sariwa pa rin sa akin ang lahat. Sa pagkakatanda ko'y nasa 13 taon pa lamang ako noon. Masaya na sana ang buhay namin noon kung hindi lang maagang namatay si nanay. Simula kasi namatay si nanay, Karine, ay siya ring malaking pagbabago sa aking buhay. Ang isang payapa at masayang tahanan ay napalitan ng malaimpyernong karanasan sa kamay mismo ng aking ama. Noong namatay kasi si nanay, ay palagi nang wala sa sarili si tatay. Napabayaan na niya ang aming palayan at marami siyang utang. Ang pera naman nakikitain niya ay pinambibili lamang niya ng alak. Kaya naman nagsusumikap na lang akong kumita ng pera noon para may maibili ako ng pagkain at makaraos sa araw-araw. Nagtitinda ako ng walis tingting o kaya naman ng mga basahan sa bayan. Minsan ay gumagawa ako ng mga bayong at basket para din itinda. Ang masama pa ay kung minsan kinukuha pa ni tatay ang perang kinita ko at ipambibili niya lang ng alak. Kung hindi ko naman siya bibigyan, ay bubugbugin naman niya ako. Isang araw, kagagaling ko lang sa bayan nang maabutan ko si tatay na nagwawala sa loob ng aming bahay. Pinaghahampas niya ang mga upuan at mesa sa dingding at pinagbabagsak niya ang bote ng mga lambanog na kanyang binili. Binitiwan ko ang mga bayong na natira sa aking mga paninda at mabilis na tumakbo sa loob ng bahay. Tay, tama na po yan. Masisira po ang bahay natin. Wala akong pakialam. Wala na rin silbi ang buhay ko. Wala na si Alora. Wala na akong katuwang sa buhay. Hindi na kita kayang buhayin. Wala ka ring silbi. Parang awa na ho, tay. Tulungan mo po sarili mong bumangon. Magtulungan ho tayo. Hindi. Wala nang magbabago sa buhay natin, Jose. Kaya itigil mo na yung pinapakiusap mo sa akin. Ibili mo na lang ako ng alak doon. Wala ho akong kita ngayong araw, tay. Wala. O tinatago mo lang. Huwag kang badamot. Akin ang pera at ibibili ko. Huwag mo akong matatago-taguan ng pera, Jose. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at sapakin kita.
Wala ho talaga, tay. Pambili ko na lang to ng pagkain natin. Hanggang bukas na lang to sasapat. Lumapit si tatay sa akin na nanlilisik ang kanyang mga mata. Hinila niya ang upuan naming kahoy at malakas niya itong hinampas sa akin. Tumama ito sa aking braso, dahilan para mapasigaw ako ng malakas dahil sa sakit. Pakiramdam ko'y nabali ang buto ko sa braso. Hindi pa nakontento si tatay at sinipa pa niya ako sa aking tiyan. Sunod-sunod na para bang gigil na gigil siya habang nagmamakaawa ako sa kanya at tinitingnan siya. Noon ko napagtanto na hindi siya ang Tatay Kiko ko na mabait at mapagmahal, kundi ibang-iba na siya sa mga sandaling yun. Hindi na siya ang ama kong nakilala. Tama na ho, tay. Parang awa niyo na. Ibigay mo na sa akin ang pera nang pakawalan kita. Huwag nang matigas ang ulo mo, Joseph. Asan na ang pera? Nasa loob po ng bayog, tay. Ibibigay mo rin pala eh. Hinintay mo pagbugbugin kita. Sa susunod, huwag ka nang magmatigas kung hindi mo naman kaya. Naintindihan mo ba, bata? Oo po. Sinipa pa ako ulit ni tatay sa aking tiyan bago niya ako iniwan at tumungo sa bayong kung saan ko nilagay ang perang kinita ko kanina. Napayakap na lang ako sa aking sarili habang umiiyak. Nanginginig sa takot na baka bumalik si tatay at saktan niya akong muli. Napahinga ako ng maluwag nang matanaw ko siyang paalis na ng aming bahay. Kinuha ko ang pagkakataon na yon para umalis na sa bahay na puro na lang pasakit. Dahan-dahan akong tumayo mula sa pagkakahiga sa sahig. Napangiwi ako nang maramdaman ang hapdi sa aking tiyan. Halos hindi ko magalaw ang isa kong kamay na natamaan kanina ng upuan. Pakiramdam ko'y namanhid na yon at wala nang silbi pa. Kumuha ako ng ilang damit at nilagay ko yon sa loob ng bayong. Mabilis akong tumungo sa likod ng bahay at doon dumaan. Kinakabahan ako na makita si tatay, kaya binilisan ko ang takbo kahit na pakiramdam ko'y susuko na ang buo kong katawan. Makaraan ang ilang sandali ay napatigil ako sa pagtakbo nang unti-unting manlabo ang aking paningin. Noon ko naramdaman na parang nawawalan ako ng hininga. Nabingi at namanhid ang aking buong katawan. Naisip ko'y dahil sa wala akong kain simula pa kanina. Maski uminom ng tubig ay hindi ko nagawa dahil agad akong binugbog ni tatay. Nang hindi na makayanan ng dalawa kong paa ang tumayo, natumba ako sa damuhan. Napatingin ako sa mga punong kahoy habang unti-unting ipinipikit ko ang aking mga mata. Hindi ko napigilan ng maiyak at makaramdam ng awa dahil sa kalagayan ko. Noon sumagi sa isip ko na ganoon pala ang mag-isa sa buhay. Pakiramdam ko'y nilalamon ako ng kadiliman at kawalan. Nang lamunin ako ng kadiliman, hiniling ko na sana'y hindi na ako bumalik sa bahay kasama ang aking ama. Maingay ang paligid, paghasa ng kutsilyo at halakhakan ng mga kalalakihan. Ganon agad ang aking narinig nang unti-unti akong nagkakaroon muli ng malay. Sumalubong ang dalawa kong kilay nang malinaw na ang buong paligid sa aking paningin. Nasa loob ako ng isang kabalig na puno ng mga itinaling talahib.
Sinubukan kong igalaw ang aking katawan at maging kamay nang mapagtanto kong nakatali ako sa isang haligi. Napaungol ako nang subukan kong igalaw ang aking isang kamay na natamaan kanina ng upuan. Hindi ko na yon ginalaw pa. Inilibot ko ang aking paningin sa buong paligid ng kamalig at nakita ko ang isang bata ring lalaki na mukhang kaedad ko. Tulad ko'y nakatali rin siya sa isang haligi. May mga galos siya sa kanyang muka at mukhang hinang-hina na rin. Umangat ang kanyang tingin at nagtagpo ang aming mga mata. Magkaharap lamang kami at magkalapit sa isa't isa. Kaya narinig ko ang pagbulong niya sa akin. "Hoy, gising ka na pala. Ako nga pala si Pablo." Ako rin pala si Joseph. Anong ginagawa natin dito? Nasaan ba tayo? Bakit tayo nakatali? Hindi ko rin alam eh. Pero narinig ko mga kalalakihan na nasa labas ng kamalig na ito. Nagagawin daw nila tayong hapunan ngayong gabi. Anong ibig mo sabihin? Mga aswang sila. Kailangan natin makatakas dito. Kung hindi, talagang magiging hapunan nila tayo. Naghahasa na sila ng kutsilyo. Nagsimulang kumalabog ang aking dibdib sa kaba dahil sa sinabing yon ni Pablo. Hindi ko akalain na mga aswang ang kumuha sa aming dalawa. Narinig ko ang isa sa kanila na nagbubulungan habang patuloy sa paghasa ng kutsilyo. Kailangan namin ni Pablong makaisip ng paraan para makaalis sa mga sandaling yun. "Pablo, baka may plano ka kung paano tayo makakatakas." "Mukhang mahirap eh, pero subukan natin. May nakita akong pako sa sahig kanina. Baka magamit natin para malagot ang tali." "Nasaan?" "Malapit sa paanan ko. Kaya mo bang kunin gamit ang paa mo?" "Susubukan ko." Sinubukan kong igalaw ang aking mga binti kahit na nangihina na ako. Sa wakas, nakuha ko ang pako gamit ang aking daliri sa paa. Nagsimula akong ikiskis yun sa tali na nasa kamay ni Pablo. Ingat na hindi marinig ng mga kalalakihan na nasa labas. "Bilisan mo, baka mapansin nila tayo." Pinagpawisan ako ng husto sa kaba at hirap. Ngunit unti-unting lumuluwag ang tali sa mga kamay ni Pablo nang tuluyan na itong malagot. Agad akong nilapitan ni Pablo at agad na kinalas ang tali sa aking kamay at katawan. Tahimik kaming gumapang palayo sa kamalig, umaasang makakatakas bago pa man kami mapansin ng mga kalalakihan. Nang makalabas kami, tinakbo namin ng kakahuyan. Hindi alintana ang mga sugat at pasa sa aming katawan. Mahalaga lang ay makatakas at makalayo sa panganib na yon. "Ang mga bihag nakatakas! Habulin niyo sila!" Mas lalo naming binilisan ni Pablo ang pagtakbo sa mga kakahuyan. Sa tulong ng liwanag ng buwan ay nagagawa naming lumusot sa mga talahiban at mga malalagong halaman. Hindi kami tumigil ni Pablo, lalo na at naririnig namin ang mga yabag ng mga aswang sa aming likuran. Ilang sandali pa'y hinila ako ni Pablo patungo sa isang kuweba. Sumiksik kami sa butas noon at doon kami nagtago. Pinigilan namin ang paghinga sa takot na baka marinig o maamoy kami ng mga aswang. Unti-unti kaming sumilip ni Pablo mula sa aming pinagkukublihan. Kitang-kita namin ang 4 na kalalakihang may kakaibang mga anyo.
Matatalas ang mga kuko nito sa mga kamay. Wala silang pang-itaas na damit, kaya kumikinang ang kanilang dibdib sa tuwing tatamaan ng sinag ng buwan. Parang naligo sila ng langis. Hindi lang yun, maging ang kanilang mga mata ay mapupula at nanlilisik. Hanapin niyo lang sila! Siguradong hindi pa nakakalayo ang dalawang yon. Paano kung makasalubong natin ang mag-inang antingera? Paniguradong pipigilan nila tayo. Hindi na natin sakop ang lugar na ito. Nasa baba lang ng bundok na ito ang tahanan nila. Natatakot ka ba sa mag-inang yon? Mas uunahin mo pa ba yung takot mo kaysa sa gutom? Isipin mo, ilang buwan na tayong hindi nakakain at puro dugo na lang ng hayop ang bumubusog sa atin. Ngayong lumapit na sa atin ang swerte, tatanggihan mo pa ba? Hanapin niyo ang dalawang batang yon. Kung hindi, kayo ang lulutuin ko. Tumango ang tatlong lalaki sa utos na yon ng medyo matanda ng lalaki. Sa hinuha ko ng mga sandaling yun, siya ang pinuno nila dahil ito ang naguutos sa mga gagawin. Luminga-linga sila sa paligid. Patuloy pa rin nila kaming hinahanap. Kami naman ni Pablo ay mas sumiksik sa loob ng kuweba at nananalangin na sana'y hindi kami makita ng mga aswang. Halos hindi na rin kami gumagalaw na dalawa. Makaraan ang ilang sandali ay biglang tumahimik ang paligid. Sumilip kaming muli ni Pablo sa labas at nang makita namin na wala na roon ang mga aswang ay dahan-dahan kaming lumabas. Tumakbo kaming muli pababa ng bundok. Natanaw namin ang ilang mga kabahayan doon. Nabuhayan kami ng pag-asa na may makakatulong sa amin. Subalit, bago pa kami tuluyan na makarating sa pinakaibaba, ay nagulat na lamang kaming dalawa ni Pablo nang bumulaga sa amin ng isang lalaki, si Mang Ludring. Noon ko lamang sila nasilayan na silang 5 ay kabaryo lang din namin. Hindi namin nakalain na mga aswang pala sila. Nanlilisik ang kanilang mapupulang mga mata habang nakangiti sa amin. Pinalilibutan nila kaming dalawa ni Pablo, kaya mukhang mahirap nang makalusot mula sa kanila. Aba, at gusto niyong makalayo mula sa masama at mahirap na baryong ito. Ikaw, Joseph, hindi ba gusto mong tumakas mula sa ama mong lasenggo at abusado? Ikaw naman, Pablo, gusto mong makaahon sa hirap at yumaman, kaya ayaw mo nang mamalimos sa bayan. Ayaw niyo ba ng tulong namin? Mas mapapadali ang pagkawala niyo sa mundong ito. Hindi yan ang gusto naming solusyon. Kaya parang awa niyo na ho, Mang Ludring. Hayaan niyo na ho kami ni Pablo. Hindi naman ho kami magsusumbong sa mga tao ang tungkol sa inyo. Wala akong pakialam, bata. Gutom na kami at kayo ang magiging hapunan namin. Bumaling siya sa 4 na mga kampon niya at inutusan ang mga itong hulihin kami. Nagpumiglas kaming dalawa ni Pablo. Nagbabaka sakali na makawala kami at makatakas. Subalit sa mga oras na yon, pakiramdam ko'y wala na akong karapatan pang mabuhay at hanggang doon na lamang ako. Kinaladkad nila kaming dalawa ni Pablo hanggang sa magsumigaw ako ng malakas. Umaasa ako na may makarinig at matulungan kaming dalawa ni Pablo. Pero mabilis akong hinampas ng lalaking may hawak sa aking liig, dahilan para mawalan ako ng malay. Pagkagising ko'y nakatali akong muli sa isang haligi at maging si Pablo. Pero hindi na kami sa kamalig kundi sa labas na kami at nasa harapan lamang namin ang 5 aswang
na naghahanda na ng mga sangkap na gagamitin nila sa pagluluto. Narinig kong umiiyak ng malakas si Pablo. Kitang-kita ko ang takot sa mga mata niya. Sinubukan ko siyang abutin gamit ang aking kanang paa. Inangat niya ang paningin sa akin, saka umiling siya. Hindi na tayo makakatakas pa, Joseph. Mukhang mamamatay na talaga tayo. Salamat dahil kahit papaano'y nakilala kita. Maraming salamat din, Pablo. Sa mga sandaling yun, ay tanggap na naming dalawa na hanggang doon na lamang kami. Pumikit ako at saka tumingala sa langit. Nanalangin ako sa Diyos na sana'y patawarin niya ako sa mga kasalanang nagawa ko. At hiniling ko rin na magkaroon ng isang himala at may magliligtas sa amin ni Pablo. Makaraan ang ilang sandali, kinakalas na ng dalawang kasama ni Mang Ludring ang tali namin ni Pablo nang makarinig kami ng isang sigaw mula sa hindi kalayuan. Paglingon ko ay natanaw ko ang isang ale at batang mukhang kaedad namin ni Pablo na palapit sa aming kinaroroonan. May dala ang mga ito na kung anong klaseng armas. May mga iba't ibang kwintas din silang suot, pulseras at mga singsing. Napatayo si Mang Ludring sa kanyang nakita. Nabitawan naman kami ng dalawa niyang kampon dahil nakatitig lamang ang mga ito sa bagong dating. Huwag niyong bibitawan ng dalawang yan. Dalhin sila dito sa harap natin. Nariyan na si Rosinda at Sola, ang mag-inang antingera. Hindi natin pakakawalan ng dalawang ito. Alam kong narito sila para iligtas ang mga batang ito. Paano yan, Pinuno? Hindi sila papayag na hindi nila makukuha ang dalawang batang lalaking ito. At hindi din tayo papayag na makawala ang dalawang yan. Tandaan nyo, dyan din nakasalalay ang buhay nyo. Kaya sundin nyo kung anong plano. Masusunod daw, Pinuno. Hinila ako ng isang aswang at dinala niya ako sa isang malapit na punong kahoy na matigas. Doon niya ako biglang dinala. Sa kabila naman si Pablo. Nagkatinginan kaming dalawa ni Pablo at tumango sa isa't isa. Nakilala ko ang bagong dating na si Rosinda at Sola. Sila ang mag-inang antingera na gumagala sa mga iba't ibang lugar para maghanap ng mga aswang at lipulin ang mga ito. Taga-baryo namin silang mag-ina, subalit hindi naman sila nagtatagal at umaalis din naman. Ngayong bumalik na silang dalawa ay ligtas na ang aming baryo mula sa mga aswang. Hinarap ni Aling Rosinda si Mang Ludring at kinausap ang mga ito. Hindi man namin naririnig ang sinasabi nito sa kanila, ay panatag din naman ang loob naming dalawa ni Pablo. Binunot ni Aling Rosinda ang kanyang dalawang itak at tinutok yun kay Mang Ludring. Gulat na gulat naman si Mang Ludring at mukha siyang tinakasan ng dugo sa mukha. Itinali kami ng dalawang kampon niya sa punong kahoy at tutulungan pa ng mga ito ang dalawa nilang kasama. Galit na galit si Mang Ludring habang nakikipag-usap siya kay Aling Rosinda. Ako naman ay walang tigil ang pagkiskis ng tali sa aking kamay para makawala ako. Hindi ako tumigil hanggang sa nakalas ang tali sa aking kamay. Dali-dali kong hinubad ang tali sa aking paa. Agad akong tumungo sa kinaroroonan ni Pablo at tinulungan ko siyang makatakas. Saan na tayo ngayon? Kawawa naman ang mag-ina kung hindi natin sila matutulungan. Magtago na muna tayong dalawa. Saka na lang tayo lalabas kapag kinakailangan na talaga nila ang tulong natin. Sige, payag ako. Pero saan naman tayo magtatago? Hinila ko si Pablo patungo
sa isang mayabong na halamanan at doon kaming nagkubli na dalawa. Pinanood namin ang bangayan at sagutan ng dalawa. Pagsisisihan mo ang pagpunta rito, Rosinda. Kahit na anong gawin mo, hindi mo maililigtas ang dalawang batang ito. Isang tango at ngiti lamang ang sinagot ni Aling Rosinda bago niya hampasin ng hawak na buntot ng pagi si Mang Ludring. Sa gulat ay hindi agad nakaiwas si Mang Ludring at tiniis ang sakit na natamo mula sa buntot ng pagi. Galit na sumugod ang mga kampon niya sa mag-ina. Pinagtulungan nila si Aling Rosinda at ang anak nitong si Sola. Sunod-sunod ang pagsuntok at sipa ng mga kampon ni Mang Ludring kina Aling Rosinda, pero mabilis namang umiiwas ang mag-ina sa atake ng mga aswang. Pero 3 beses na tinamaan si Aling Rosinda ng kalmot at sipa, dahilan para gumulong siya sa damuhan. Sa pagkakataon na yun, sinubukan ni Sola na lumaban sa 4 na kampon ni Mang Ludring. Naiiwasan niya ang mga ilang atake, pero hindi niya napansin ang isang kampon ni Mang Ludring na tumungo sa kanyang likuran. Mabilis siya nitong sinipa sa likod, dahilan para mapasubsob si Sola sa lupa. Humingi na kaya tayo ng tulong sa mga tao sa ibaba? Baka matulungan nila tayo. Hindi pwede, Pablo. Baka mas matakot pa ang iba. O kaya baka mamaya, aswang din ang hihingan natin ng tulong at tayo pa ang gawin nilang hapunan. Magtiwala na lamang tayo kina Aling Rosinda. Akong naaawa sa kanila. Alam nilang ginagawa nila, Pablo. Tayo, normal lamang tayong bata. Hindi mo ba nababalitaan na magaling sila Aling Rosinda sa pakikipaglaban dahil may tangan silang anting-anting? Nababalitaan ko nga ang bagay na yun, pero sige na nga, tulungan na natin silang dalawa. Mabilis kaming tumayong dalawa ni Pablo at kumuha kami ng bato saka isang putol na kahoy. Dahan-dahan kaming tumungo sa kinaroroonan nila Mang Ludring at ng iba pa niyang mga kasamahan. Pero bago pa kami makalapit sa kanila, ay naunahan na kami ni Aling Rosinda. Malakas na sinipa ni Aling Rosinda ang 2 kasama ni Mang Ludring at dinasalan ng mga ito. Si Sola naman ay sinabuyan ng asin ang 2 pa at pinagahampas ng buntot ng pagi. Bumalik kaming 2 ni Pablo sa aming pinagtataguan kanina at doon muling nagsumiksik. Sa bilis ng pangyayari ay hindi namin napansin ni Pablo na napatumba na ng mag-ina ang 4 na kasama ni Mang Ludring. Sa takot na baka isunod, mabilis nang nagtatakbo papalayo si Mang Ludring. Naiwan na lamang si Aling Rosinda at Sola na takang-taka habang nakasunod ang kanilang paningin sa pinuno ng aswang. Agad na lumabas sa pinagtataguan namin si Pablo at tumungo sa mag-ina. Sumunod naman ako sa kanya. Nagpasalamat kaming 2 ni Pablo sa kanila dahil kung hindi sila dumating ay baka naging hapunan na kami nila Mang Ludring. Sinama nila kaming 2 ni Pablo sa kanilang tahanan. Tinanong kami ni Aling Rosinda kung paano kami napunta sa ganoong sitwasyon at napasakamay ni Mang Ludring. Sinabi naman naming 2 ni Pablo sa kanila ang totoo. Awang-awa sa amin si Aling Rosinda at maging ang anak nitong si Sola. Habang nag-uusap ay ginamot ni Sola ang aking mga sugat. Dahil doon ay sinabi sa amin ni Aling Rosinda na doon na muna kami titira ni Pablo sa kanilang tahanan. Tuturuan niya rin daw kaming 2 kung paano ang makipaglaban sa mga aswang. Mas mainam daw yun dahil magagamit namin ang kaalaman na yun oras na kunin ulit kami
ng mga aswang. Tinanong namin siya ni Pablo, paano kung babalik si Mang Ludring at sugurin na lamang kami ng araw na yun? Ang sagot naman sa amin ni Aling Lucinda ay siya na raw ang bahalang magbigay ng proteksyon laban sa mga aswang. Nakahanda na raw silang dalawa ni Sola sa mangyayari. Noong oras daw na tumakas si Mang Ludring ay may hindi indikasyon ng pagsuko, kundi daw ay hihingi ito ng tulong sa iba pang lahi. Pinahanda rin kami ni Aling Lucinda ng gabing yun dahil baka raw bumalik si Mang Ludring. Pero natapos ang gabi nang hindi ito dumating. Kinabukasan nun ay tumungo kami sa kabilang bundok para umani ng palay at ilang mga mais na tanim ni Aling Lucinda. Sinabi niya sa amin ni Pablo na yun na daw ang bunga ng kanilang pagtulong sa kapwa. Kinulit ni Pablo si Aling Rosing na mga kwento tungkol sa mga antingero at albularyo. Kinakailangan daw na pinamanahan o hinahanap ang mga anting-anting at mutya. Pahirapan din daw ang pagkakaroon nito at hindi raw nagiging madali. Hindi rin daw sila magiging isang antingera kung hindi raw siya pinamanahan ng kanyang lola na isa rin daw na antingera. Nalaman kong nasa dugo nila Aling Lucinda ang pagiging antingera. Pagsapit ng hapon ay abala kami sa pagsibak ng kahoy ni Pablo. Dito ka na lang ba? O may balak kang lumisan pagkatapos? Hindi ko alam, Pablo eh. Siguro kung saan ako dadalhin ng mga kapalaran o ng mga paa ko. Ngunit sa ngayon, dito na muna tayo. Ayos ang kalagayan natin dito dahil nandyan sila Aling Lucinda. Handa silang tulungan tayo kahit na ano man ang mangyari. Kung sa bagay, mas ligtas nga tayo dito. Tutulong na lang tayo sa mga gawain sa kanilang palayan at maisan. Oo, sa pamamagitan nun ay makabawi man lang tayo sa pinapakain nila sa atin. Napatigil na lamang kaming dalawa ni Pablo sa pag-uusap nang marinig ko ang isang pamilyar na boses. Nakita ko si Itay na nakatayo sa labas ng bakuran habang nakatingin sa aming dalawa ni Pablo. Pumasok siya at tumungo sa akin. Hinila niya na lamang ako bigla at galit na galit siyang nakatingin sa akin. Ay, pambihira kang bata ka. Nandito ka lang pala. Pinahanap mo pa ako sa buong baryo. Parang awa niyo na ho, Tay. Huwag niyo ako sasaktan. Bakit ka lumayas? Ha? Hindi ka man lang nagpaalam sa akin. Tapos, matatagpuan ko na lang na nakikipag-usap ka sa batang ito. Kahit kailan talaga, sakit ka sa ulo. Akma na sana akong hahambalusin ni Tatay nang dala niyang putol na kahoy nang marinig namin na sumigaw si Aling Lucinda. Nabitawan ako nang wala sa oras ni Tatay habang nakatingin sa balkonahe ng bahay ng mag-ina. Pagkatapos nun ay tumingin sa akin si Tatay. Ano? Sasama ka ba sa akin, Joseph? O dito ko na lang sa bahay ng babaeng yan? Hindi mo ba alam na delikado ang buhay mo kapag nandito ka sa kanila? Hindi lang yan. Baka mapatay ka pa ng aswang o ng mga elemento. Kaya sumama ka na sa akin, Joseph! Dito na lang ho ako, Tay. Hindi ako sasama sa'yo. Mas nakikita kong ligtas ako rito kaysa sa bahay. At kung may dapat naman na katakutan, ikaw yun. Hindi sila Aling Lucinda o ang mga aswang. Tinignan ko si Tatay sa kanyang mga mata ng sandaling yun. Diretso sa kanyang mga mata para maramdaman niya at makita ang damdamin ko. Matagal ko nang itinago yon ng ilang taon. Matagal ko nang gustong sabihin yon kay Tatay. At nang magawa ko na, ay mukhang nabunutan ako ng tinik sa aking dibdib.
Tiningnan akong muli ni tatay bago siya lumisan. Tanaw ko na lamang ang papalayo niyang likod mula sa amin. May pagsisisi ako sa aking sarili dahil sa aking sinabi. Pero agad ko naman na tinanggap yun. Naisip kong baka sakaling magising si tatay sa mga sinabi ko. Lumapit sa akin si Pablo at tinapik ako sa aking balikat. Lumapit naman si Aling Rosinda at Sola sa pinagsisibakan namin ng kahoy ni Pablo. Niyakap niya ako ng mahigpit saka tinapik sa aking balikat. Pagkatapos nun ay nagpasalamat siya sa akin at sa Diyos dahil hindi raw ako nagpadaig kay tatay. Niyakap ko rin ng mahigpit si Aling Rosinda at nagpasalamat sa kanya. Ipapanalangin daw niya ang pagbabago ni tatay. Pagsapit ng gabi, abala kami sa paghahain ni Pablo ng tinola at kanin nang makarinig kami ng kalabog sa labas. Tumungo sa kusina si Aling Rosinda at pinakuha niya kami ng asin at bawang. Tinanong namin siyang dalawa ni Pablo kung anong nangyayari at sinabi niya sa amin na naroon na raw si Mang Ludring para makiganti. Tinawag kami ni Sola at nanatili kami sa sala. Pinahawak niya sa amin ang buntot ng pagi. Sinabihan na kung may pumasok man daw, lumaban kaming dalawa ni Pablo. Lumabas ng bahay si Aling Rosinda kasama si Sola. Nanatili lamang kaming nakaupo ni Pablo habang nakikinig kami ng usapan sa labas. Ilang sandali pa ang usapan ay napalitan na ng mga kalabog at kalansing ng mga matatalim na itak. Makalipas ang halos kalahating oras na pagdarasal namin ni Pablo hanggang sa bumukas ang pinto at pumasok ang mag-ina. Ibinalita sa amin ni Aling Rosinda na nanalo sila. Napatay raw nila si Mang Ludring. Labis ang tuwa namin ni Pablo dahil ligtas silang dalawa. Simula noon ay doon na kaming dalawa na nakatira sa kanila. Makalipas ang mga araw ay lumipat na rin kami sa kabilang bayan. Doon daw muna kami pansamantalang titira hanggat hindi nahahanap ang isa pang hinahanap nilang aswang. Simula noon ay nabuhay na kaming payapa kasama ang mag-inang antingera ng Kapis. Si tatay naman ay napatawad ko na rin siya noon pa man. Humingi pa muna siya sa akin ng tawad noon bago siya nawala. Labis ang lungkot ko doon, pero kalaunan ay natanggap ko na rin na wala na si tatay. Hindi naging madali sa akin ang lahat, Karine. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos dahil kahit sa pangit na mundo ay mayroon pa ring mga tao na matatagpuang nagmamalasakit at nagmamahal. At naramdaman ko na lamang na kahit hindi mo pa kadugo, ay sila pa ang magmamahal sa atin. Sadyang may ganoon pa talagang klaseng tao sa mundo. Sa ngayon, ay masaya akong kasama ang aking mga anak at apo. Sana'y may natutunan kayong aral sa aking panandaliang kwento. Wakas.